Gustong-gusto ko po ang pagkain Pilipinas. Yung sa sobrang sarap at tamis, ay pwede ka ng madiabetes. Charot lang po. Ganun po ako kumakain dito at hindi ko po kayang mabuhay nang hindi po kumakain ng pagkain Pinoy. Masarap po magmahal ang mga Pinay. Iba po sila magmahal. Yung kayang ibigay lahat kahit wala nang natitira sa'yo. Welcome back again to our channel. This is Joshua Cho, Koreano lumaki sa Pilipinas na mayroong pusong Pilipino. So, bago po ako magsimula, sa mga hindi po nakakapanood ng ating first video kung bakit ayaw ko sa Pilipinas, pwede nyo pong panoorin. At ngayon naman ay ibabahagi ko po sa inyo kung bakit gusto ko sa Pilipinas. Lahat po ng aking sasabihin ay base po sa aking mga karanasan at wala po itong katotohanan at hindi ko rin po nilalahat. Sana po ay panoorin niyo po hanggang dulo dahil gusto ko pong marinig ang inyong mga opinion and kung ano po ang ating magiging next video. So, let's start! Masarap po talaga. Simulan po natin sa mga adobo, tinola, sinigang, pinakpet, kare-kare, bulalo, nilaga. Hindi ko po talaga ma-mention lahat. Pero, gustong-gusto ko po ang pagkain Pilipinas. Alam mo yung sa sobrang sarap at tamis, ay pwede ka ng madiabetes. Charot lang po. Yung sobrang sarap, talagang mapapailang rice ka. Tapos sa sobrang alat ay mapapalitan mo na yung bato mo. Charot lang. Pero, syempre, kailangan po natin i-balance yung pagkain po natin sa Pilipinas na may kasamang mga gulay, katulad ng ampalaya, sa mga bitter dyan. Pero, for all, sa akin po, kahit andito po ako sa Korea, ang pagkain na hinahanap ko po ay ang mga pagkaing Pinoy. Kaya po dito sa Korea, siguro sa isang linggo, mga 3 araw Filipino foods, tapos the rest Korean food. Ganun po ako kumakain dito at hindi ko po kayang mabuhay nang hindi po kumakain ng pagkain Pinoy. Kaya talagang hahanap-hanap po ako ng mga Pinoy dito basta makakain lang ng pagkain Pinoy. Share nyo naman po yung mga paborito nyong pagkain dito sa ating comment section para naman po matikman natin at mabigyan po natin ng review. Masarap po magmahal ang mga Pinay. Siyempre, pati yung mga Pinoy. Hindi ko pa minahal yung Pinoy eh. Pero yun, hindi lang po sa akin, kundi based on the feedbacks from my friends, sa mga kaibigan, mga kakilala ko, ay talagang ibang-iba po ang Pinoy na magmahal kumpara sa ibang bansa at sa ibang tao. Kaya naman, hindi naman po sa, yung pagmamahal lang sa inyong mga kasintahan, sa mga taong mahal, kundi pag-ibig at pagmamahal sa inyong kapwa, kaibigan, mga kamag-anak, sa pamilya. Sa ibang bansa, wala pong ganitong klaseng kultura eh. At alam po ninyo yung parang matanda na, yung sweetness, ando doon pa rin. Yung kilig, ando doon pa rin. Kunyari dito sa Korea, wala lang ganun eh, pagka matanda ka na, parang alam nyo ba, habang tumatanda, wala na yung spark, wala nang ganun eh. Pero napansin ko sa Pilipinas, kahit na tumatanda sila, alam nyo, the more na tumatanda, parang the more na nagkakaroon ng spark, yung kilig. Tapos kung napansin nyo po, ang karamihan po na gusto po ng ibang bansa na kunin po nila bilang caregiver ay yung mga Pilipino. Kasi sila talaga yung nag-aalaga ng may puso talaga. Ganon din po sa ibang bansa pagka mag-aasawa po sila ng mga international marriage. Talaga pong Pilipino po yung napipili po nila kasi iba po sila magmahal. Yung kayang ibigay lahat kahit wala nang natitira sa'yo. Hanggang dito na lang ba kung saan pa tayo mapunta eh. So ayun, masarap po talaga magmahal. Grabe yung sakripisyo nila. Not only doon sa mga magkarelasyon, kundi sa mga kaibigan din, sa mga kakilala. Yung kahit na hindi mo siya masyadong kilala, pero ready ka pa rin na parang tulungan siya, or kunyari merong nag-approach sa'yo, nang humingi ng tulong, you're ready to entertain and guide them. Kasi sa ibang bansa, wala pong ganun eh. Pagka hindi mo kilala, and then walang anong relasyon sa'yo, parang wala silang pakialam dyan. Thank you, Philippines. Mahal ko rin po kayo. Wala ba dyan sa Korea? Meron din naman, pero hindi po katulad ng SM. Kasi dito sa Korea, pagka mall lang. Sa Pilipinas kasi, pagka sa isang mall, ando doon ng lahat eh. Wala ka nang ibang hahanapin. Yun lang, sapat na. Hindi, kompleto siya. So, andun yung department store, supermarket, yung mga iba-ibang mga stores, pwede ka doon mga sinehan.
Wala po kasing ganun dito sa Korea eh. Kung meron man, hindi po katulad ng SM. Para lang ordinaryong mall. Dito kasi sa Pilipinas, kompleto eh. Wala ka nang ibang hanapin, ando doon na lahat. Tapos naisip ko kung bakit. Nag-research ako, tapos napag-isip-isipan ko. Mainit kasi sa Pilipinas, di ba? Kaya pagka lumabas ka ng isang building or isang mall, parang nakakatamad na. So, feeling ko ang ganda po ng marketing strategy ni Henry C. Kasi sa loob po ng SM, nilagay niya na po lahat doon eh. Para pagka pumunta ka na doon, wala ka nang ibang hanapin, ando doon na lahat. Kompleto na yung hanapin mo, yung bibilin mo. Manood ng sine, maglaro, yung mga entertainment, like everything, yung mga bills, mga payments, ando doon na. Everything is complete. Panatag kayo. Pagka merong SM, maganda pala dito. Pagka merong SM, ay, ano pala to? Urban area pala to. Medyo progressive place pala to. Tapos, mayaman pala dito, no? At least, ma-feel mo na panatag ka. Maganda sa pakiramdam po natin. Maganda rin naman po sa Korea, pero mas maganda po sa Pilipinas. Para po sa akin na. Kasi ang dami pong mga magagandang views, especially sa mga bundok, sa mga dagat, at yung mga falls. Napakaganda. Meron na po ako napuntahan, pero marami din po akong hindi pa napuntahan. Kunyari, sa Boracay, sa Surigao, mga iba pang place. Kaya sana mag-mention po kayo dito. Kasi marami pong mga magaganda na napuntahan ko na that really attracted na pagka pumunta ka doon, parang feeling mo ayaw mo nang umalis. Nakaka-relax sa puso, sa mata natin. Para bang matatanggal lahat po ng mga stress po natin. So, sana po mas marami pong mga ma-discover na mga magagandang lugar. Kasi for me feeling ko at sa tingin ko marami pong mga lugar na hindi pa po nakikilala. At pagka nakilala po yun, for sure, patok na patok po yan sa mga tourist po natin. At feeling ko isa rin po yun sa pwedeng maging pag-uunlad ng ating bansa pagka ma-discover po nila yung mga kagandahan ng ating bansa sa Pilipinas. Sana mag-share din po kayo at mag-comment po kayo dito kung ano po yung gusto niyo pong makita sa ating susunod na content. Thank you for watching and see you again in our next video. Annyeong!